hindi lang po siya more on nagpapakain ka, kikita ka, and then okay ka na. More on din po siya sa welfare. Saka kung mag-aalaga ka po, kailangan ibigay mo yung favorable environment para sa mga alaga mo. Ako po si Gabriel Nigan Emalyari, 22 years old, proud student of PSAU, major in Animal Science. Si Boss Jack Severino po yung may-ari ng JLG Severino Farm. Tapos isa po sa mga pinapagawa niya sa amin, for example po, is yung paglilinis ng mga cages para po mapanatili yung favorable environment para dun sa mga hayop. Tapos kasama na rin po dun yung feeds and feeding, yung kung ano po yung mga pinapakain namin, kung gaano karami, saka kung okay po ba yung mga pinapakain namin. Kasama din po dun yung malinis na tubig, yung mga molasses, yan po. Kasama po sa iba pa naming ginagawa is yung paggawa po ng, pagtitimpla po ng probiotics para dun sa mga vitamins ng mga hayop. Tapos nagkukumpay din po kami, nagka-cotton carry po kami ng mga pagkain, ng mga spoilage po para po sa mga hayop. Pag po wala ng stock ng pagkain, doon po sa farm mismo. Mahilig sa head scratches. So ngayon pupunta tayo sa farm kung saan tayo kukuha ng pagkain ng alaga natin. Please be mindful, no, sa mga kasama natin. Tignan natin kung may nahihirapan. Pag may nahihirapan, tulungan natin sila. Huwag tayo yung porke napapagod yung isa, hindi nyo natutulungan. Kailangan magtulungan tayo dito. Dito, ikaw driver. Ikaw driver. Okay ba? Pwede palagyan tubig. Po, mama ko kayo po, kayong gulot truck may papagkwento kayo po. Ngayon, tapos masaya kayo po, may babanding. Bali dito po, parang halos hindi naman po kami napapagod. Kasi po pag alam na po namin na mainit na po yung araw, nagpapahinga na po kami. Usually po pag marami po yung kinukuha namin, umaabot po kami ng 2 hours, ganun po. Tapos babalik pa po nung kami pag wala po kaming stock sa farm po. Bali 3 days po yung pagitan ng pag-ubos ng mga kambing sa namin. Sa stock po namin. Ngayon po kasi parang season po ng mga mais, kaya ito po yung available na parang pagkain ng mga goats dito sa lugar namin. Yung sa part mo nito, yung ito pong mga dahon-dahon. Then parang ititira po nila yung itong tangkay na to. Then ito po yung pinapakain. Niki, okay ka ba? Pag nagkukumpay kami, dalawa kami. 2 tao sa kolong-kolong. Every 2 days nagkukumpay kami. Kaming dalawa nagtatabas ng ganito. Tapos yung kasama namin driver, siya yung nagbubuhat. So alam nyo naman, pag Anglo-Nubian siya, napapansin nyo naman sa mga Anglo-Nubian natin, wala silang sungay. Dahil kailangan din natin ipakita yung attributes ng ng katawan niya. Pag hindi natin inalis yung sungay, yung titignan na lang ng mga tao is yung sungay, isipin nila payat. Kasi ang mga bower may mga sungay yan, di ba? Kaya sila may sungay dahil maskulado sila, mataba sila. Unlike pag Anglo-Nubian, payatin talaga sila, slim sila, matatangkad lang sila. Ito yung hoof trim natin na procedure. Kaya tayo nag-hoof trim para makalakad na maigi yung mga alaga natin.
Tapos dahil nga nangangailangan sila ng hoof trim, hindi nila nakakaskas sa pader yung kanilang hoof. Kaya ang gagawin natin yan, aalisin lang natin itong mga excess na nails o yung mga debris dito sa hoof nila, aalisin mo lang hanggang sa makita mo yung V-shape. After nun, okay na. So, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Lord, maraming salamat po sa pagkain na nakahapag sa amin ngayon. Maraming salamat at ganito niyo po kami para magsalo-salo sa isang masayang pagkain na to, my Lord. And pinupuri ka namin, sinasamba. Maraming salamat, O Lord. In the name of Jesus. Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay, kain na guys! Kain mo. May sabaw dito, mga gusto mong sabaw. Kababoy. Ito pong ginagawa namin yung salo-salo. Pag po kumikita kami sa mga service, pinagbibili po namin ng munting pagkain para po may ano kami, konting salo-salo. So ngayon, pupunta kami sa isang farm dito na kung saan may mga native silang kambing. Usually ginagawa namin to lalo na pag pinapatawag kami na magta-troubleshoot ng kambing or may kailangan na bakunahan or bigyan ng mga vitamins, ganyan. Tinatawag nila kami para kami yung gagawa nun, and at the same time, sinasama ko yung mga students ko para sila na yung mag-a-administer ng mga kailangan naming practices or mga farm practice. Tapos yun, may bayad yun. Pag binabayaran ako, binibigay ko lang sa mga students yun. Sa kanila lang yun para at least maramdaman nila yung hirap nila na may sukli. Kaya itong ginagawa ko para sa kanila talagang paghahatid ng serbisyo at kaalaman para sa mga estudyante. Pagdating naman po sa farm visit, natutulungan din po nila kami pabalik. For example po, dun nga po wala po kami masyadong exposure pagdating sa mga manok. Pero pag po nag-farm visit kami, yung pong mga owners ng mga farm na yon is willing naman po silang turuan kami. At willing din naman po kaming tulungan sila kung sakali po na kailanganin nila. Gusto ko pong ma-accomplish balang araw is, syempre magkaroon po ako ng sariling farm. Nasusustentan ko po yung pangangailangan namin gamit yung farm na tinayo ko. And syempre makatulong na rin po sa iba na makapag-provide ng trabaho, ng opportunity para maging kamukha ko na agriculturist din. Nag-i-enjoy naman po kami. Lumalabas po kasi yung pagka-animal lover mo pag nag-i-enjoy ka po sa ginagawa mo. Pagdating naman sa sektor ng agrikultura, kung paano ako nakakatulong, syempre, dahil nga ako yung nagpo-proctor sa kanila or ako yung OJT proctor nila, bago ko sila paalisin sa farm or bago sila gumraduate sa program na ito, sinisigurado ko talaga na marunong na sila or may napulot silang kaalaman sa OJT. Kaya ang naiisip ko na kung anong contribution ko, syempre, naguhulma ako ng mga students kung saan ready na sila for the bright future ahead of them. Tapos, kaya ako naisipan na magturo sa mga estudyante, katulad nila, dahil minsan na rin naman ako naging estudyante. Kaya alam ko yung pakiramdam na nangangailangan ng dagdag kaalaman dahil alam kong kakailanganin ko din siya balang araw. Kaya hindi ko na iniisip yung pagod, hindi ko na iniisip yung sakripisyo. Ang mahalaga sa akin ay nakikibahagi ako sa agrikulturang Pilipinas. Yun lamang.